What's up mga kabatman, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon, sa vlog kong ito ay isi-share ko sa inyo ang karanasan ko noong bagyong Pablo. Kasi dalawang bisis na ako muntik na matay sa bagyong ito. So i-share ko sa inyo kung gaano kalakas at kung anong nangyari sa amin at kung paano kami nabuhay. So yun lang, samahan niyo ako, tara! Ito na mga kabatman yung karanasan ko sa bagyong Pablo. So bago natin tayo mag-umpisa mga kabatman ay hinihingi ko muna ang inyong suporta na paki-subscribe sa aking YouTube channel at paki-hit ng bell notification para lagi kayong ma-update sa aking mga upload videos. At yun lang mga kabatman, sana pagbigyan nyo ako. At ito na nga mga kabatman, i-share ko muna itong kung ano ang karanasan namin kung ano ang sinyalis sa bagyong ito na naramdaman ko. Una pa lang, noong year 2012, December 4, may balita na po na may bagyo sa amin. Pero mahirap po kasi paniwalaan kasi at the time, 28 years old po, wala pa pong bagyo. At kahit yung mga matanda na doon, hindi po naniwala kasi nga po kahit kailan hindi pa nagkabagyo doon sa aming lugar. So yun po, hindi walang naniwala. At isa na ako doon sa hindi naniwala sa bagyo. So kaya wala akong pakialam. So at the time, naglalaba ako. Tapos kung maglaba, nagsampay ako ng inabahan ko. At doon na lang, iba yung paningin ko at iba yung nararamdaman ko. Iba yung tingin ko sa kalangitan. Tapos kahit hangin, wala akong maramdaman na hangin. Pag tiningnan ko yung mga kahoy, wala po talagang hangin, hindi gumagalaw yung dahon nila. At kahit na nga po yung mga dahon ng mga talisay doon, ako naglilinis doon, wala po talagang nahulog ng mga dahon. Parang wala, hindi po gumalaw. Tapos ang tahimik at the time po. So isa lang doon ang nararamdaman ko at naisip ko na baka nga po magkatotoo ang bagyo. Umakyat na kami sa second floor at doon naka-on na yung TV, nanood na po kami. At pagpanood namin ng palabas ay muling nagbalita naman po ng special na balita po. Inop yung palabas at nagbalita na yung bagyong araw po ay maglalandfall na sa Katiil, Davao Oriental. So yun na po, hindi namin maisip na kung gaano kalakas o ganun, kasi signal number 3 na po kami at that time. So wala pa po akong karanasan kung ano yung signal number 3. So yun, at pagka 8:30 na po, mayroon na nga pong hangin. Padahan-dahan na po yung hangin. Umpisa na po siya. Hanggang sa 9 po ay alas 9 na po ay malakas na po. Nag-brown out na po. So pag brown out po, off na po. Siyempre po, ang kumbinto po ay mayroon generator. Hindi kami nagpaandar kasi wala naman yung pare. So kami na lang, okay lang, wala. Kaso nga lang po, dumating yung mga kakilala namin sa simbahan. Kilala namin na sila mami at daddy. Pumunta na po sila at iba naming grupo sa YPWT. Pumunta na po sila doon at sinamahan kami at binuksan namin yung generator para makapanood kami ulit ng balita.
So yun na nga po, sa 4 po kami dati na comment po na iwan, mayroon na pong 10 na nakadagdag sa amin. So 14 pa po kami, 14 pa po kami sa kumbento. Tapos ang ginawa namin po, nanood kami palagi ng balita, at sila po nanood ng balita at ako po nasa teres. Minamatyagan ko po yung mga hangin kung ano nakalakas. At the time, pagka 9:30 na nga po at hanggang alas 10 ay malakas-lakas na po. Pag alas 10:30 po, malakas na po talaga. Yung puno ay yung sanga ng kahoy po ay nahuhulog na. Unti-unti nang nahuhulog. Pagka alas 11 po talaga ng gabi na po, alas 11 na, napakalakas na po. Hindi na ko na po kaya doon sa labas. Hindi ko na po kaya doon sa labas. Kasi napakalakas na, parang lilipad na po ako. At yung mga kahoy na dati ang taas, ang dulo ng kahoy ay umabot na rin sa lupa. Kaya yun, at mayroon nahulog na napakalaki na sanga at muntik na akong matamaan. So kaya yun, sinabi ng pinakamatanda sa amin, pumasok na kayo sa loob. At yun na po ay naggrocery na po kami, hawak kamay. At ang pinagdarasal namin na sana tulungan kami na huwag kaming masaktan at ang mga pamilya namin, at sana din tumigil na ang bagyo. So yun, at paulit-ulit kaming nagdarasal. At pagdating nga po ng alauna 1 AM ay parang magkukulaps na po yung building na aming tinitirahan. At the time po, parang linindol po kami ng napakalakas, ay para pong sumasayaw ang building at the time. So hindi namin maisip kung mabubuhay pa kami o mamamatay na. So yung isa sa amin pinakamatanda, sinabi niya, bababa na tayo. Doon tayo sa ground floor. So bumaba po kami. Nauna po sila lahat, at ako po yung pinakahuling bumaba. Sadya nga lang po ay ako po yung panghuling bumaba, ay ako po rin yung muntik ng matamaan. Nahulog na po yung trusses. Muntik na po akong mabagsakan. Buti na lang po nasa hagdanan na po ako at that time ko. Isang hakbang lang po. Kung hindi pa ako nakahakbang, tatamaan na po ako ng trusses. Yan po, yun ang una ko, muntik na akong mamatay. So dahil sa po nagdadasal kami, pero kung hindi yung isa sa amin nakapag-isip na bababa na po kami, ay lahat po kami mamamatay. Kasi nga po, nagbumagsak na po yung trusses. Ibig sabihin po, yung buong bubong po ay bumagsak na. Kaya yun. So lahat kami, buti na lang po na binigyan ng pag-iisip ang isa sa amin ng Panginoon na kami ay bumaba na. At na time din po nakababa na kami. Yun na po ang time na napakalakas. Yung nakikita nyo po yan po yung hangin na yan, hindi po yan ganyan. Yun ay umpisa pa lang po yan ang hangin. Yan pa po ang pinakamahina pa lang po yan. Nakikita nyo. Hindi pa ganyan kalakas. So at the time po, bumaba na kami. At pagbaba namin, sinalubong naman po kami ng mga basag na jealousy. Mga mumog na po yung kalaban namin, at hangin, at napakalakas na po talaga. Hindi mo na maririnig kung ano. Napakalakas po talaga. Napakalakas, at umiiyak na po yung iba sa amin. Pero hindi namin pinaiyak, pinatigil namin kasi maaapektuhan kami lahat at mawawala kami sa control, baka mamatay pa kami lahat. So yun na nga po. At pagbaba namin, ako rin po pinakahuli. At sumabog na nga po yung mga jealousy. At the time, nakita ko pa po yung Sacred Heart image. Yun po ang ninagay ko sa harap ko, na Lord, tulungan mo ako. Kasi ang dami po ng nilipad, ng mumug, ng jealousy. So yun, at the time. At yung double lock door namin po ay natanggal po. Napakalakas po. Natanggal na yung door namin. So, open na po. Napakalakas na po. Hindi na namin po maramdaman kung ano pa. Nanginginig na po yung mga katawan namin na sobrang lamig, at basang-basa na rin po kami. So, si Daddy nakapasok na pala sa CR. At doon naramdaman niya
mas okay doon kami. So binalikan niya kami at sinabi niya na tara sa CR tayo. At hindi ko po siya papa, daddy lang po ang tawag namin sa kanya. So yun na nga po, nasa CR na kami. At pagka doon, rinig pa rin namin po kung gaano kalakas ang hangin. At yun na nga po, nasa loob na kami ng CR. Pero isipin nyo, 14 kami katao, ang laki lang ng CR. Ang lapad niya ay 1 meter, ang taas niya ay 1.5 meter. So tapos naging kasya kami at maluwag pa. So dahil po lumiit na kami sa lamig at takot, hindi nyo po lubos maisip kung paano kami nagkasya. Pero pinagkasya kami doon ng Panginoon para maging safety po kami. Walang mangyari sa amin ng masama. At patuloy pa rin po ang bagyo at napakalakas na hangin. Doon po, siyempre po CR. Pag CR po, may high window po yan. Yung lapad niya po ay 40 cm. 40 cm po. So, yun, mayroon pong high window nga. At masisili po namin ang kapitbahay namin. Sa likod po namin ay yung kaibigan po namin, ate niya po yun. Sa likod ng kumbento, ate niya po yung nakatira doon. At yung sa kabila po, kilala din po namin yun, sila Ate Maripi. At doon po, nakita na pagkidlat po ng malakas, doon na po kami nagpanik lahat po. Kasi nakikita na po namin yung mga bahay ng kapatid niya, ng kaibigan ko at auntie ko ay bumagsak na po yung bahay nila. Puro po yung Toy Story. Bumagsak na po. Bumagsak na po. Giba na po talaga. So kung maiisip mo, talaga ay patay na po lahat sila. Doon na po nag-umpisang umiyak ang aking kaibigan kasi inisip niya na wala na ang kanyang ate. At doon po ay naisipan ko na rin na paano na kaya ang pamilya ko? Ano nang nangyari sa kanila? Bumagsak na yung mga bahay, natumba na yung mga puno. Mabubuhay pa kaya sila? Naisip ko rin na baka wala na sila. Kaya at the time po ay natakot na rin ako at umiyak na ako. At halos lahat na kami. Kaso nga lang ay may nagbibigay pag-asa sa amin, si mami at si daddy. Sinabi nilang dalawa, huwag kayong umiyak, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil andyan ang Panginoon nakatingin sa atin. Kaya yun, tumigil kami kasi baka po daw ay anong mangyari sa amin. Kaya yun, naisip lang namin na sana buhay pa sila. At the time po, napakalakas po talaga ng tinig ng hangin. Kung iisipin mo, parang 10-wheelers po na puno at paakyat sa mataas na lugar ay full na full po yung kanyang tinig. So yun na nga po. At the time, napakalakas na ng hangin. 3:00 na po yun ng gabi. Bagsakan na po talaga. Yung 3:00 po na hangin hanggang 2:00 po hanggang 3:00 to 4:00. Ayun po talaga ay sumira ng lahat. Nagpabagsak, nagpatumba ng mga puno at nagpabagsak ng bahay. So yun po, nanginginig kami sa takot. At maya po, kumidlat na nga po uli. At sa kidlat na yun po ay may nakita kaming tao. Doon sa bahay po nila Ate Maripi ay naghihilaan po sila. At naghihilaan po sila kasi po yung kasambahay po nila ay naipit po. Alam niyo po ba kung saan sila nagtatago? Ay sa ilalim lamang po ng misa. Doon po sila nakatambay. Yun po ang nagligtas sa kanila yung misa. At the time po nakita na namin po sila pagkidlat. At napakasaya po namin. Napakasaya na may buhay pa po kami nakita. Kasi at the time po naisip na po namin na kami na lang po talaga ang buhay sa pangyayari. Napakasaya namin na nakita po namin sila Ate Maripi. At hindi pa po namin nakita yung tao doon sa bahay ng kaibigan ko na yung ate niya. Hindi pa namin nakita kung buhay. Basta masaya po kami kasi nakita namin sila Ate Maripi na may gumalaw doon ng mga tao.
at yung kanyang asawa din na ipit. So doon lang sila sa ilalim lahat. Buti na lang nagkasya rin sila sa ilalim ng misa. At yun na nga po, at madaling araw na alas 4 na, kidlat na lang at baha at ganyan, hangin pa rin po, napakalakas pa rin. Hanggang po nag-umaga na, napakalakas pa po, alas 6 na malakas pa rin po. Pagdating po ng alas 5 ay huminto na po ang hangin at ang ulan. Lumabas po kami sa aming pinagtaguan para mapanood kung may kasama pa kaming buhay, kung marami pa kami. At yun na nga po, ay pumunta kami sa may kalsada at pinanood ang mga nagbagsakan ng mga bahay. At ito po ay yung nakita na namin pagkatapos ng humagupit na hangin at ulan na hindi namin inaasahan na ikamamatay ng karamihan at mawawalan kami ng panghanap buhay. So ito yung karanasan ko sa gabing yun. At paglabas pa lang namin, at ito ang napakita namin na yung dating napakaganda ng bayan namin ay ngayon basura na lahat. Ito ng umaga, pagkatapos ng hagupit na hangin at ulan na hindi namin inaasahan na darating sa aming buhay. Pero napakapasaya po namin kasi yung paglabas namin sa kumbento at pagbalik po namin ay napakarami na po palang tao doon. Hindi na namin binilang, basta napakarami po na pumunta doon. At mabuti na nga lang po ay nakapagsalba kami ng isang sakong bigas at yun po ay nagluto kami. Kung lulutuin namin po ng kanin ang isang sakong bigas ay hindi kukulangin po. Ang ginawa na lang po namin ay lugaw na lamang po para magkasya sa amin ng ilang araw kasi hindi po namin alam kung anong kakainin namin sa susunod na araw. Kaya yan po ay lugaw muna. At the time po, wala po akong mapulot na damit kasi pa nga po yung aking tinago na damit ay lumipad rin. Kaya sa panahon na yon, yung damit ko lang yung sinusuot ko. At mabuti na lang po yung nanininda doon ng damit ay hindi lumipad yung mga damit niya. At nag-declare na po siya na kunin nyo na lang. At yun na nga po, kumuha na doon ako at tinabahan kaagad at sinampay para may masuot. So yun na nga, naglibot-libot ako doon sa aming lungsod. Ay nakikita ko, marami na akong nakita ng mga tao at ibinilita doon sa paaralan ay maraming nawalan ng buhay kasi nga sa bumagsak na mga bagay. Hindi na ako pumunta doon kasi hindi ko yun kakayanin. Ang inisip ko na lang, gusto ko umuwi kung anong nangyari sa pamilya ko. So hindi po ako at the time nakauwi sa amin kasi nga po ang kalsada namin ay puro nyug. Hindi nakakadaan ang sasakyan. Kung maglalakad naman po ako ay hindi po ako doon naabot kasi malayo po. Kaya inisipan ko na lang, Lord, ikaw nang bahala sa kanila at sana walang nangyari sa kanila. At yun naman po ay naramdaman ko na magaan ang loob ko at inisip ko na wala talagang nangyari sa kanila. At the time po, hindi ko na masyado inisip sila. Pinagdarasal ko na lang na sana walang nangyari sa kanila. Yun ang sa umpisa pa lang ng hangin, una ko silang pinagdarasal na sana maging safety po sila. At yun na nga, may ikatlong araw po sa Baguio hanggang ikalima ay may nakita akong taga doon sa amin. So, cool. Kumusta doon sa atin? Sila mama. At ang sagot naman yun, andun mabuti. Nakapaggawa na sila ng
bahay kubo, doon na sila tumitira. Hindi ko tinanong kung may nangyari. Yun ang sagot niya. So ibig sabihin nun walang nawala sa aking pamilya. So yun, thankful ako na walang nangyari sa kanilang masama. Alam nyo kung saan din ang mama ko nagtago at papa ko. Sa CR din po sila nakatago. Kasi po yung bahay namin napalibutan yun ng niyog. Kaya po nung umuwi ako, binilang ko yung niyog na sumira sa bahay namin. 15 po ang niyog na pumatong sa bahay namin. Mabuti na lang po yung CR namin, half concrete po. Kaya po sila doon nakatago. Kaya malaking pasalamat ko sa Panginoon. Kahit ano pala ang mangyari sa atin, pag nananalig tayo sa Kanya ay walang mangyayari na masama. So yun ang karanasan ng aming buhay. At dito naman po tayo sa mga tulong na mga ginagawa namin. At ito nga po pala yung kuha ng helicopter po ito. Ayan, yung mga gym po, yung mga bakal para lang papel. Ito, yan po, napakalinis, walang halos nakatayo na niyog. At mga bahay, bagsak po talaga lahat. Grabe. Pero at the time, nagtutulungan po talaga sa paglinis ng daan para po makapasok ang mga sasakyan. At ilan na nga po araw nung nakalipas ay pwede na po nakapasok ang mga sasakyan. Ay mayroon na po nakapagpaabot ng tulong. Unang-una po umabot ng tulong sa kumbyento po. Kasi lahat ng parokya kaagad nagtutulungan para makarating doon ang tulong. Kaya yun, pagbagsakan na po ng tulong ay lalong hindi po ako nakauwi sa aking pamilya. Kasi po ay mas inuna ko pa po yung mga ibang tao na nangangailangan ng tulong. Ang tulong po doon na una namin mapaabot sa mga kapwa namin ay bigas, mga dilata, witsaw, yun po, damit at kumot at iba pa. Lahat po ng kailangan nila ay naka-repack na po yun para sa iisang pamilya. Doon po kami sa mga lugar na mahirap maiabot ang tulong. Yun po ang pinupuntahan namin kaagad kasi malayo sila. So yun, mas maganda pakinggan na pinapasasalamatan ka. Hindi ko na rin inisip noon na bagyuhan kami. Nakasali ako sa bagyo. Inisip ko doon na makatulong kaagad. Kasi ginawa ko yun bilang sukli ng pagmamahal sa amin ng Panginoon na walang kinuha sa amin sa bagyong yun. Kumplito kami. So yun, masinigbitan ko pa ang pagsiserve kay God at sa mga tao. Kasi pag nag-serve ka sa tao, pagsiserve mo na rin yun sa Panginoon. Kaya yun, masaya ako nakatulong. At kaya ako gumawa ngayon ng YouTube channel din para din ako makatulong sa aking mga kapwa. Sana nga mga kabatman ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para mas marami pa akong matulungan. Kasi mahilig na talaga ako tumulong noon pa man. So ito na po yung mga picture na po na ang aming nasalanta ng bagyong Pablo sa Davao Oriental. Actually po sa Davao Oriental po, 3 municipal po ang nadaanan ng bagyong Pablo na wasak po talaga. Buston, Katiil at Baganga. At ang pangalawa ko sanang ikamatay po sa bagyong ito ay ang pagsundo ko po ng tulong galing sa Maynila. Kasi po yung tulay po talaga sa Caraga, hindi pa po talaga nakakadaan ang mga sasakyan doon. So yung isang pare po pumunta na, nakaabot na po ng Katiil at doon iniwan po yung truck. Kaso nga po itatransfer na naman po yung bigas sa ibang sasakyan. Tapos na po yun, kaya
ihatid ko naman siya papunta ng Caraga. Dalawa kami pong naghatid, dalawang motor, isa pong sakay ko na motor at isa po yung kaibigan ko. At papunta ka po kami sa Caraga, sa Papag Caraga. So yun po, dumating na po kami doon. Siyempre po, pagod kami sa araw at mainit yung sakit. Pagkatapos ko po kasi ng bagyo, napakainit ng araw po. Kaya naglilinis kami, pagod. Tapos po, naghatid pa po kami ng pari po doon sa Caraga. At dumating po kami parang 11 na po ng gabi. Tapos pagpabalik na po namin, na-off po yung motor, yung light ng motor ko, DT po yung dinadala ko, at tapos yung kasama ko XR. So pauwi na po kami, nakasunod lang po siya, ako na uuna kasi para may light. At kaso nga po, hindi ko napansin na malakas po kasi yung takbo ko kasi paliko po kasi yung pagpaliko po, yung DT po, madali po siyang makaliko. Tapos yung kasama ko po, nahuhuli po. So yun, malakas po yung patakbo ko. Mga 80 po or 100. Ganun, basta malakas po siya kasi alas 2 na ng gabi. Alauna na po ng gabi, naantok na at pagod. So nagmamadali na para makatulog. So yun po. Kaso nga po, nauna po ako sa pagliko. Yung kasama ko hindi, napakalakas ng takbo ko. Ang kaso nga po, may kalabaw po pala dyan sa unahan. Tapos nalayitan po ako ng kasama ko, nakaliko po siya. Mga 2 meters na lang po. At nakita ko yung kalabaw. Isa na lang po yung nasabi ko, na hindi ko na po kayang ma-brake. Naka-apply pa po ako ng brake, pero hindi na po talaga inabot. Ang isa na lang po ang sinabi ko, Lord, tulungan mo ako. At yun na nga po, bumangga nga po ako sa kalabaw. At pagbangga ko po, na-imagine ko po talaga, tumapon po talaga ako pataas at nag-rolling pa po ako doon. At pagbagsak ko po doon, mabuti na lang po, una po bumagsak yung paa ko at kasunod doon yung liig ko. Hindi po, ibig sabihin po, hindi po tumama yung ulo ko. Kasi muntik na po nakatama, na naprotektahan ko po ang ulo ko. Kaya po kaagad nakatayo ako. At pagpakatayo ko po, nahihilo nga lang po ako. At bigla pong akong hinawakan ng kasama ko. At yun, nangihingi po kami ng gas para po maamoy ko. So yun na nga po, yung nabangga akong kalabaw po ay patay. Tanggal yung sungay niya at patay po siya. At yung motor ko po na dala na dito, hindi po talaga na ipinta, hindi na kailangan, hindi na mapinta kasi wasak na wasak po talaga. So yun, wasak na wasak yung motor. At ako naman po, yung sugat ko lang po sa paa, kunti lang, maliit po. Siyempre naman po, sinabihan ako ng pare na magpa-check up kasi libre naman doon, dumating na yung mga medical doon ay libre. So tiningnan po ako nila, ay 3 ribs po ang nabali sa akin. So marami pa naman po ang gusto kong gamutin, ay hindi na po ako nagpagamot kasi kaya ko naman, hindi ko na naman naramdaman, pinahilot ko na lang. Ayun, yun ang istorya ng buhay ko, na ikapangalawa ko sanang pagkamatay. Kasi kaso nga lang po ay palagi tayong nagdadasal, so ligtas po tayo ng Panginoon. So yun lang, kung ano man ang pagsubok sa ating buhay, kung ano man pinagdaanan natin, manalig lang tayo sa Diyos at magdasal. Huwag nating kalimutan talaga, ang pag-serve mo sa kapwa mo ay pag-serve mo na sa Panginoon. Ang pagmamahal mo sa kapwa mo ay pagmamahal mo sa Panginoon. Ang pag-alang mo sa kapwa mo ay pag-alang mo sa Panginoon. Kaya kahit sino, mahalin mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi ganun mo rin kamahal ang Panginoon. So yun lang,
So yung nakikita niyo yung picture ngayon, yun ang lugar namin. Diyan ang bahay namin. O yan o, yung bahay yan. Yan, natabunan ng mga puno ng nyug. Yan ang bahay ng ang auntie ko. Yung nasa baba lang yung sa amin. Ito yung bahay oh. Tingnan nyo, ilang nyug ang pumatong sa kanya. So yun oh, lahat ng nyug walang nakatayo. Ganun kalakas si Pablo, kaya hanggang ngayon umiiyak ako pag naisip ko ang karanasan ko ito. Kasi kung paano kami naghihirap hanggang ngayon nawalan kami ng pamumuhay. Kaya laban lang para mabuhay. Wala hanggang ngayon, wala akong bahay. Ako sa pinagtrabahuan ko nangungupahan. So, yun. Yun ang karanasan ko sa Bagyong Pablo. Naluluha at naiiyak ako palagi pag naiisip ko to. Ang karanasan na ito. Ito na nga po yung grupo ng mga pagtulong. Ito po taga-ibang bansa. At may mga sundalo. Ito ba yung grupo namin, taga-ibang bansa yung kasama ko sa pagtulong. So mga medical po ito sila. Mga medical, chinecheck po nila yung mga natruma, kung ano man ang nararamdaman nila. So yun po yung trabaho nila. Isipin nyo po, taga-ibang bansa pumunta po sa Pilipinas para tumulong. Sino pa naman po tayo mga kapwa Pilipino na hindi magtutulungan? Ayan po sila, taga-ibang bansa yan. Mga Chinese, basta iba't ibang klase po. Lahat po nung bagyong po, lahat ng klase ng tao halos nakasama ko sa taga-ibang bansa. Dahil sinasamahan ko sila sa pagtulong. So yun, ito po yun. Tingnan nyo po yung sa likod nila, yung basketball court, yung bakal parang papel lang. Ito po yung grupo namin. Sa Barangay San Antonio po ito. Ito yung simbahan na malaki dati. Ngayon ang liit na. Kasi giniba ni Pablo. Ito yung mga moment, yung saya. Ito. Nagpapapicture kami. Dahil kahit sobrang pagod po, masaya. Kahit naapektuhan kami ng Pablo, ako masaya. Kasi nakikita ko yung mga tao na nagtutulungan. Ganun kasaya po pag nagtutulungan. Kahit anong trahedya. Ito na po yung pagdating ng Jollibee doon sa simbahan. Nagbigay sila ng mga tulong. Yan yung bundok. Parang ginuna talaga. Ano ba yung Tagalog nun? Ang linis-linis eh. Yan, pinuntahan na yung mga lugar na yan. Pinuntahan niya namin mga kabatman para bigyan ng tulong sa Barangay Baybay ito. Yan. May nakatayo pero walang buhok ng nyug. May nakatayo ng nyug pero walang dulo. Yan na, namimigay na kami mga kabatman. Naglinya na ang aming binigyan. Grupo ko yung nakahawak. Pinasa sa at mga bibigyan. Ayan, repack. Ayan, napakasaya mag-repack. Marami kang tinulungan. Yan, namimigay na kami dyan. At marami kami, mga DYE ang kasama ko. Yan, nagbibigay ng tulong sa mga tao nangangailangan ng tulong. Masaya talaga mga kabatman tumulong. Try nyo, napakasaya tumulong. Magaan, masaya ang pakiramdam mo. Yan lahat kami yan mga volunteers, mga kabatman, apektado kami ng bagyo. Yan ang isipin nyo. Kami magkasama na naapektuhan ng Pablo, pero kami rin ang tumulong. So ganyan kasaya. So yan ako yan dati. Walang pag-iisip na matino yata yung taong yan. yan, nasa bundok po kami nito. Hindi ko matandaan kung ano yung pangalan ng lugar. Basta doon, si Father Murata, yung nauunang mamigay yan. Yan, si Father Murata, naka-sombrero, naka-blue. Ako yung naka-itom, naka-pula ng short. Yan, namimigay na kami. Balik tayo dito sa lugar namin mga kabatman. Dito yung mga tao, yung mama ko nga sa CR sila, kaya naligtas. Yung iba mga kabatman, alam nyo ba kung saan sila, bakit sila naligtas? Tad naman ng punuan ng nyug. Alam nyo na gumulong sila
sa lupa para lang mabuhay. Yung kapatid ng mama ko, yung pamilya na lumipad yung bahay, yan yung bahay nila, yan ang bahay nila. Lumipad talaga. Tapos buti na lang umalis sila. Pagkatapos ng pag-alis nila, mga 10 nyug ang tumama sa bahay nila. Kaya nabuhay sila at pagulong-gulong na lang sila. So napakaganda ng pagmamahal ng Panginoon. Kahit anong trahedya, mabubuhay ka at pabubuhay ka kung gusto ng Panginoon. So yun, tandaan nyo natin mga kabatman, ingat tayo palagi, and God bless. Bye bye, I love you. Paki-subscribe mga kabatman, huwag kalimutan para marami tayong matulungan. So umasa tayo palagi sa Panginoon. Jet planes in the night sky with you.